Hello, magandang umaga po. Bago lang po kasi yung lapel, so hindi ko po alam kung saan yung on button niya, no? So, anyway, nagagalak po akong makita ko kayo sa umagang ito. Hindi ko lang po alam kung kayo nagagalak na makita niyo po ako sa harapan niyo. Okay, pag-ibati naman po yung katabi mo, pinagpala ka kapatid. Mukha lang yung persecuted, pero pinagpala yan. Okay? Although pag-uusapan natin is about persecutions, okay? Nandito pa rin po tayo sa serye po natin, To Overcome Evil in the Last Days. No, tayo po ay patuloy na tuturuan at tinuturuan ng Panginoon upang sa huling mga panahon, no, we are living in the last days. Alam po natin kung ano ang gagawin natin. Hindi po tayo binibigyan ng Panginoon ng clueless, ng walang any clue. Hindi rin tayo binibigyan ng Panginoon ng walang pag-asa. No, sa ating pag-aaral nais ng Panginoon na patuloy natin panghawakan ng salita, hindi lang po tayo tagapakinig. Tayo po ay doer po ng Panginoon, ng salita ng ating Panginoon. Wala pong kwenta ang salita kung hindi po ito tatayuan. Tingnan mo yung asawa mo. Walang kwenta yung pangako mo. Harapin mo yung asawa mo. Pag hindi mo yan tinupad, tama? O magbilangan na kayo, sige. Okay? Yung pangako, yung salita, meron niyang kapangyarihan kapag yan ay tinutupad, kapag yan ay tinatayuan. No? Kaya nga po, nais ng Panginoon, hindi lang po tayo makinig, kundi tayo rin po ay tayuan din po natin ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. No? Nowadays, marami po tayong mga suliranin, pero marami rin pong katugunan ng Panginoon sa mga suliranin natin. Sino po ba dito yung walang problema? Bibigyan ko kayo kung gusto nyo. Okay, lahat po tayo, no? Tuturuan na Panginoon, patuloy na tinuturuan kasi we are living in the last days right now, no? It was already said by the Lord 2,000 years ago na malapit nang dumating, and we are more than, no, na mas malapit dahil we are now living in the 2023. Okay? So, mas malapit na po. And praise God, hindi po siya dumating kahapon. Baka maraming naiwan. No? Mamaya na po siya darating. Hindi pa. Baka maging false prophet po tayo. No? Hindi po natin alam yung pagdating ng Panginoon, pero nice po ng Panginoon na maging handa tayo sa paghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga po, ini-equip po tayo ng Panginoon. Sa first Sunday po ng September, pinag-usapan po natin yung false doctrine. Alam niyo po, kapag hindi ka well-versed sa katotohanan, madali ka lokohin. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, gwapo siya. Dali lokohin. Kasi kapag hindi mo alam yung bagay o yung katotohanan, madali kang lokohin. Marami pong na-scam, no? Nabubudol. No? Kasi sa pag-aspire na mas maraming kita, too good to be true, pinangahawakan, nabubudol kasi hindi nila alam. No, wala yung katotohanan. No, ang dami pong nabiktima na rin ng networking. Maganda lang po yung networking kung nasa upline ka, pero kung nasa downline ka na, kawawa ka na. Tama? Ilan pong mga networking na nagsara? Ewan ko kung meron pang mga networking na ngayon, nagsimula 10 years ago, hanggang ngayon, buhay pa. Hallelujah. Tignan mo, nagpabudol ka sa misis mo. Hindi mo kasi alam eh. Parang sinasabi, Pastor, kung alam ko lang po. No? Alam nyo, kung kayo ay Kristiyanong na ngayon, tumanggap sa ating Panginoon at meron na po kayong asawa, wag na po kayo maghanap ng pangalawa. Hallelujah. Kasi po, pag may pangalawa, ang hirap manalangin. Hindi mo masasabi sa Lord, Lord, i-provide mo po yung pangangailangan ng pangalawa kong asawa. I-provide niyo po, Lord, ang pangangailangan ng pangatlo kong asawa. Hirap ata manalangin lang ganun. Amen. Ngayon, although hindi ko tinetolerate, pero kung sakaling nandito ka man at meron ka, pag-pray mo. Dahil ang Panginoon nais niya lumaya ka dyan. Hallelujah. Pag yung mga bagay din. Kasi wala po nagturo eh. Tingnan niyo po. Bakit nga po sa mga Pilipino, importante po yung pag-aaral?
para gumanda yung buhay. Para makapag-asawa at may magandang buhay. Para pag may anak, may magandang buhay. Magandang buhay lang. Pero kay Lord, magandang buhay ang pinangako ng Panginoon sa atin. Lord, hindi ko sinasabing huwag kayong mag-aral. No, kay Lord na lang. Ang sinasabi ko, nasain natin ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Marami pong mga pastor ang tinawag ng Panginoon nung sila ay nag-aral at nung sila ay tinawag ng Panginoon, it's a complete reverse ng kanilang kurso. No? Marami po ngayon dahil di alam yung katotohanan, akala po nila yung mag-aral lang na mag-aral, sapat na. Yung mag-aral na may takot sa Diyos. Yun po kasi yung foundation ng buhay. Ito po yung kasapatan ng tunay na anak ng Diyos. Ito po yung kasapatan ng katalinuhan. Marami pong mga tatalino na hindi alam, no? Yung isang broadcaster, actually it's my, sa akin lang po to, no? Opinion ko lang. Sabi ko, sayang ang talino. Pero parang hindi niya pinili yung katotohanan ng paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God, nandito po tayong lahat. At sana po ay tayuan po natin ng katotohanan. Sa mga first time po, welcome po kayo. Malaki po ang plano ng Panginoon kung paano po kami, kung paano po yung church na pinalawig yung mga miyembro. Sa mga first timers po na nandirito, kayo rin po ay pagpapalain ng Panginoon habang tayo patuloy na sumusunod. Kaya nga po, we need to overcome false doctrines. Kasi po, pag di po natin alam ang katotohanan, madali po tayo maligaw. Hallelujah. Sino na po yung naligaw na ng ways kasi hindi mo alam ang tamang daan? Okay? So, we need to know the truth, the true doctrine. Pangalawa, yung worldly culture. Ang mundo po ngayon, it's about acceptance, no? Sa lahat po, lalo na nung nagsimula na po yung Facebook, nagbago po yung trend or culture ng mga Pilipino. Nauso po yung word na selfie. Kaya every morning, pagising mo, chinecheck mo kagad. Dati, Bible. Ngayon, chinecheck mo yung post mo kung may nag-like. Meron pa dito na nagbibilang kung ilan ang nag-thumbs down sa kanya? O ang binibilang kung ilan yung nag-like at naglagay ng heart? At pag wala po siyang nakitang heart at like, magpapakamatay na ako, walang nagmamahal sa akin. Ayun po, no, napakababaw. Okay? And this is the world culture right now. You need to be accepted para ma-in ka. Tingnan niyo po, nung pumasok po yung mga gadgets, okay? Yung nagsimulang mag-evolve yung mga gadgets, ang dami pong nagpapakamatay dahil hindi nila napopostrate po sila na hindi nila nakukuha yung gadget na gusto nila. Pero dati wala naman yan. Dati nga, nung panahon ko, tambaks lang, okay na. Alam mo yung tambaks? Hindi yung tambaks sa score, tambaks yung may tsinelas. Okay na. Patintero, okay na. Abang ngayon, yung mga kabataan, daming nakasimangot na kabataan sa harapan ko. Naglalaro, nakadi-4. Pag kinutusan mo, wait lang. Okay. So, no, it's about being na magustuhan ka, no? Yung ang daming me right now. Kailangan yung sentro ng buhay ko ako. No. This culture, no, kailangan ma-overcome natin yan kasi ang sentro ng buhay natin ang ating Panginoon, hindi tayo. It's the Lord. At last Sunday po, pinag-usapan po natin yung spiritual complacency, no, to overcome it. Kasi po, kung alam po natin yung doktrina, yung right doctrine, at alam din po natin yung godly culture, then, for sure, hindi po tayo magtatamad-tamad sa ating Kristiyanong buhay. Amen. Amen. Lalo na yung pag-share ng salita ng Diyos, kung ginagawa po natin to, matagal na po tayong puno. Hallelujah. Buti pa yung ice cream, may puno. Hallelujah. Next Sunday po, i-explain ko. Okay. So, ang pag-usapan po right now, ang topic natin for today is to overcome the fear of persecution.
Okay? Parang ito yung hindi magandang pag-usapan, persecution, no? Parang hindi akin yan. O, tingnan po natin kung hindi talaga sa inyo yan. No, ang word persecution is the systematic mistreatment of an individual or group or another individual or group. Okay? Mostly, nangyayari itong persecution sa ito na ipoproject through racism, political persecution, or sa mga religious belief po ng isang tao. No? Persecution is when a person or group is mistreated by a person or group for their belief or customs. No? To be persecuted as a Christian means to suffer discrimination or violence because of Christian faith. Okay? Tapos po, ang Tagalog po nito ay pag-uusig. Okay? Pagmamalupit, paghihirap, at pang-aapi. Hallelujah. Ready na po ba kayo sa topic na to? Shall we pray? Father, we ask you, Lord, to guide us and be with us, O God, sa aming pag-uusapan. And as I pray, Lord, bless our wisdom upang sa aming pakikinig, hindi lamang po namin ito maintindihan, kundi, Lord, nandun po yung puso namin na kikilos at gagawa sa lahat ng ito. And we are doing this, O God, not because we want us na makarating ng langit, but we are doing it because we love you, Lord, and we want to serve you, and you are our King. And we want to please you, Lord, sa buhay na binigay mo sa amin, yung buhay na walang hanggan. And as I pray, Lord, lahat po ng bagay na i-discuss po namin, dalangin po, Lord, na nandun po yung Santong Espiritu na gumagabay sa amin at magtuturo sa amin upang ang lahat ng ito ay magawa po namin, makasunod po kami sa inyo, O God. Lord, be with us and continue to empower us with your wisdom. Thank you, Lord, this we ask in Jesus' name. Amen. So, tingnan po natin yung mapa. No? Actually, pinakita po ni Pastor Manny last night, yung pong mapa ng about persecutions. Okay? Tingnan niyo po, no? May mga continents na lugar pa rin na walang orange, walang red. Ibig sabihin po niyan, hindi yan affected ng mga persecutions. Okay? Hindi katulad ng mga red colors ay talagang extreme. Talaga yung nararanasan ng mga Kristiyano. Sabi nga po kagabi, Pilipinas parang walang kulay. Kasi may smog. Gray kasi. Okay? And praise God, no? Hindi po talaga yung persecutions sa mga Pilipino right now, hindi yan yung mga papatayin ka, puputulin yung paa mo para hindi ka makatakbo, babalatan ka ng buhay. Hindi po yan. Ang mga common persecutions po ng mga Pilipino, patungkol sa trabaho. Hindi ka mapopromote kapag hindi mo binitawan ang pag-attend sa Calvary Temple. No? Sa bahay, ikaw ang parating inutusan maghugas ng plato. Ay, natural. Maghugas ka ng plato. Sa restaurant, kapag kumain ka, anong gagawin mo? After you eat, aalas, babayad. Pag hindi ka nagbayad, anong gagawin mo? Hugas. Ha? Hugas. O, di. Nung kumain ka sa bahay nyo, nagbayad ka. Kung hindi ka nagbabayad, hugas plato ka talaga. Marami mga kabataan sa harapan ko no? Sabi nyo siguro, ba't dito ako nakapa-attend? Okay. Tama! So, hindi yung persecutions. Okay. Although, sa eskwelahan, nape-persecute ka, dati hindi. Kasi madali ka mangodiko. Magic! Hindi ka nag-review, praise the Lord, pumasa ka. No, ano yung mataas na grado kung puro kodigo naman. Pero dahil kay Kristiyano, you strive, of course. Pero hindi ka na mangongodigo. Ang daming natutuwa kasi graduate na sila. Pero yung mga nasa college pa. Okay. Dati, open, no? Pagpasok mo sa eskwelahan, kopya, papakopya mo, but this time, medyo okay na. Kasi sa'yo lang. Kasi you want to live a godly life. Okay? Yun yung mga klaseng persecutions lang. O kaya sa trabaho din. No, may business partner ka. Ngayon, sasabihin mo sa business partner mo, ayoko na yung may 3 tayong klaseng libro sa BIR. Gusto ko isa lang. Honest living.
Honest business. O kung may kasosyo ka, yun, ipe-persecute ka na, nano kasi liban mo kay Calvary Temple, mag-CU ka pa. O ngayon, nga pala mo. Alam niyo, meron po ako narinig na kwento. At young age, napakatalino po niya. No, actually, engineer po siya. Tapos, nag-abroad, binigyan ng malaking sahod, pumunta dito sa Pilipinas, doon nag-venture ng kanyang construction firm. Nakapasok sa gobyerno, in 1 year, madaling kumita ng pera, millions ang pinag-uusapan, pero na-born again. Meron siyang business partner na isa, na-born again, sabi niya, ayoko na yung nagpapadulas tayo sa gobyerno. Ayoko na yung style natin. Naniniwala ako ang Diyos pagpapalain ako. Kung gusto mong humiwalay, okay lang. Pero kung ayaw mo, I call it quit. Ayoko na. Alam niyo, for 1 year, bumabagsak ang business niya. Pero after 1 year, yung nalugi niya, pinalitan ng grabe ng Panginoon. Hallelujah! Ang daming mga persecutions. Yes, posible, pati yung mga kamag-anak mo, yan kasi pinasok mo, kaya nga bumabagsak ka. No. We need to overcome persecutions. Why? Because we have a living God. Amen. No, focus lang po tayo sa Kanya. Sa ibang bansa po, no, or when it comes to persecutions, there were about 5,621, pakilagay po, na namatay. Last year lang to. Dito, mga reported pa lang yan, na mga Kristiyanong pinatay. How much more yung hindi pa reported? I believe mas marami pa yan. Okay? Ibig sabihin, totoo po yung persecutions. Tingnan po natin, 2 Timothy 3:11 and 12. You know how much persecutions and suffering I have endured. No, si Pablo po, pag si Pablo po pinag-uusapan, siya po yung maraming persecutions na hinarap. No, it was actually recorded in Acts. At nung sinabi niya, you know, no, si Timothy po ang kausap nito. Posible si Timothy present siya during that time o naikwento na niya sa kanya. Okay, kaya nga, alam mo yung mga persecutions. Take note, 2 Timothy, sinulat ni Pablo to na malapit na siyang pugutan ng ulo ni Nero. Okay? At nung sinusulat niya to, nasa prison cell po si Pablo. Maximum prison cell. Although, meron siyang privilege because he was actually a Roman citizen, may mga privilege siya, pero maximum, yung mga gwardiya niya, hindi ordinaryo. No? How much persecutions and suffering I have endured. You know all about how I was persecuted in Antioch. Ito po yung pinagsisipa siya, no? Binugbog siya sa Iconium na stoned to death talaga siya, pero nakalagpas, no? Natulungan. Sa Lystra, talagang stoned to death, namatay, iniwan, pero nung lumapit mga disciples ng Panginoon, buhay siya. Okay? Sino dito yung naranasan na nabato? Kan siguro meron. Nabatukan. Okay? Yung nabato lang, no? Yung maliit lang na bato, medyo masakit na yan eh. Okay? Pero itong si Pablo, yung stoned to death, yung mangbabato sa'yo, marami, tapos galit na galit sa'yo. Meron na bang nakaranas dito? Siguro nabato ng tsinelas kasi sa katamaran. Hallelujah. But the Lord rescued me from all of it. This is the good news. No? Yung si Lord, hindi pulis. Hindi yung kapitbahay na kakilala mo. Hindi misis mo nag-rescue sa'yo. Si Lord. Hallelujah. What a privilege para maranasan mo yung mga bagay na to na pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. No? Tapos sabi pa niya, but the Lord rescued me from all of it. No? Ibig sabihin, sa lahat ng araw, sa lahat ng oras, totoo yung sinabi ng Panginoon, I will never leave you, nor forsake you. Okay? So, sa lahat ng oras si Pablo, kasama niya ang Panginoon. Kasi and from all of it, lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga araw na, I believe, wala pong araw na walang kaaway si Pablo dito dahil siya po yung umiikot sa mga pagan countries, sa mga Gentiles. Hallelujah. But tingnan niya po paano yung kahirapan sa mga Gentiles. During that time, namamayagpag po ang Roma.
yung Caesar, yung kanilang emperor, yung kanilang hari, pinaka-leader, kinoconsider po yung Diyos. They worship their emperor. Kaya tinatawag na Caesar. Pinapasok po ni Pablo yan. At I believe every day may persecution siya dahil yung mga taong ito, ginyojosan ang kanilang hari. Ngayon, nagpapasok ng mensahe ng ibang Diyos na totoong Diyos si Pablo. Ano kaya yung mararamdaman ng emperor ng mga bansang pinupuntahan ni Pablo? Hallelujah. In verse 12 said, yes, everyone who wants to live a godly life. Okay, this is a choice. Hindi yan basta-basta dumarating lang. Hindi mo sasabihin, Pastor, sige, hintayin ko na lang habang nakaupo ko sa bahay namin, nanonood ng online. Labas ka na dyan, dito ka na umupo, no? Mas gwapo ako sa personal. Okay, this is a choice. Hindi yan hinihintay lang na dumating. Hindi yan basta-basta lang darating yan. It's a choice. Kasi sabi niya, yes, and everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer. Kaya tingnan namin katabi mo. Kung persecuted pa yan, anong magiging itsura? Ay, hindi. Okay? Lahat na po anak ng Diyos, gwapo at magaganda. Tingnan mo, flawless, no? Kasi po, kahit may mga problema, we can smile because there is a good news, there is hope in the Lord. Sabi po ng mga psychologists, in 3 seconds, kapag daw po ang tao wala siya mahanap na pag-asa, nagpapakamatay. Ganun po ka-importante yung binibigay na pag-asa ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. No? Yung iba, nakaharap sa salamin, tapos sabi niya, guhit na, nagsasag na. Okay? Parang kailangan ko si Ricky Bello. Si Ricky Bello po pang lalaki, no? Si Bella po pang babae. Vicky. Okay. Ang daming nausong pampapahid ngayon, no? Pero alam nyo, sa langit, hindi nauso yung pampapahid kasi sa langit, it's fresh every day. Hallelujah. Huwag niyo pong ingatan yung mukha niyo, ingatan niyo po yung salita ng Diyos na magbibigay ng refleksyon ng Diyos sa mukha niyo. Hallelujah. Amen? So tayo po, no? Yes, it's a choice to live a godly life. Pag sinabing godly life, this is a life na binigay sa atin ng Panginoon, na binubuhay natin according to His Word. Hindi yung basta-basta lang papakabanal lang, hindi yung basta-basta maglalagay ng belo sa ulo, hindi yung basta-basta yung kapag naglalakad ka, pumasok sa church, nakayuko. Kayo ba nakayuko pa whenever you come in this church? Parang nahihiya ka kasi birthday mo pala ngayon ka lang pumasok sa church. Okay? Right now, no, we have this confidence to enter the most holy place because we have the high priest, sabi po ng Hebrews, we have the high priest who understands everything in our life. Hallelujah. Kaya nga, yung godly life po nito, if we choose to live a godly life that is according to the Word of God, no, magtatagumpay tayo. For what reason? In John 16:33 said, I have overcome the world. In this world, you will face many troubles or tribulations. But take heart. Take heart. Okay? Ano yung word ng Panginoon? I have overcome the world. Meaning, it's the world system, this is against the world culture, na yung mundo kasi, they hated God. No? Sabi nga ng salita ng Diyos, even in Psalms, no, nabanggit ito, they hated me without reason, sabi ng Panginoon. Without reason. Yes, maging yung mga nagpe-persecute sa atin, maging siguro yung sa opisina natin, maging siguro sa mga kamag-anak natin, nagagalit sila because we choose Christ, but actually without any reason. Hindi naman natin sila inaano. Tayo, inaano tayo. Hindi naman natin sila inaano. Hindi naman tayo nag-aanuhan. Nakuha nyo yung ano? Okay, hindi tayo yan. No? Yung kumbaga, wala tayong ginagawa. Ang ginagawa lang natin, we display a godly life. Pero bakit ayaw nila? One, kasi naisasalamin natin yung kanilang kasalanan sa buhay nila. Hallelujah.
Nanolinol. No, yung iba may nagtataya pa rin, no? Parang yung si Bishop Joel Milan na nagkwento nito. Membro niya. Binisita niya. Tapos, may sumisigaw sa labas. Siguro sinisigaw niya. Ewan ko lang, huwag niyo tatayan nito, ha? Kasi ako tatayaan nito. Baka tayan niya, eh. 75, 76. Ayan. Wala niyan, no? May number ba ganon? 75, 76! Pumasok si Pastor Bishop. Sabi, bakit sumisigaw ng number yung lalaking yan? Ay, wag mo pabayaan, Pastor. Hindi sa akin yan. Sumisigaw pa rin. Palakas ng palakas yung boses. Hindi, parang dito eh. Hindi, Pastor, ignore mo lang yan. Wag mo pakinggan. Ano yung number na yan? Maya-maya, yung tao nasa loob. Tataya ka ba? 75, 76 lumabas kanina. Tataya ka? Ano, gusto niyo pang mapaya ng ganon? Hallelujah. Pero alam niyo po, kapag nakita ng mga pamilya natin ng pagbabago, sila rin susunod. Marami po tayong mga experiences sa mga kabataan natin. Nakilala nilang Panginoon dito. Sinasabi nila mayroong. During that time, may youth center pa, may NEPO. During that time na ako pa yung youth pastor, marami pong mga magulang pumumpo ng NEPO Quad. Sino naaalam ng NEPO Quad ngayon? Kung saan ngayon yung mga restaurant, yung parking. Okay? Alam niya? Alright. May mga amen kasing hidaran ko yan. Pag sinabing NEPO Quad, may negative connotation. No? Yung diyan nagdi-date. Diyan naninigarilyo. Diyan nagkakating ng classes. Gabi pa. 6 o'clock to 8 o'clock ng gabi. So yung kabataan na sumasali sa umpukan, no, NEPO umpukan, nagre-report sa magulang. Tingnan niyo po, punta po kayo, check niyo kung ano yung sa NEPO Quad. May lampara po kami doon para mag-attract ng atensyon. Marami pong mga magulang lumalapit po sa akin, tinatanong, kayo po ba yung leader ng grupong ito? Opo. Ay, salamat po. Akala ko kung ano lang. Pero sabihin ko lang po sa inyo, nakaka-amaze o nakakabigla po yung nagiging ugali ng anak ko. Minsan, umuwi na po siya ng alas 8. Dati umuwi po yan alas 12. No, siguro yung magulang, ang aga mo. Hindi ako sanay sa'yo. Labas mo anak ko! Asan yung anak ko? Asan yung anak ko? Hindi ikaw yan! Tapos yung anak niya, tumatas ng grado. Asan yung anak ko? Saan mo dinaling anak ko? Ba't ang tataas ng grado nito? Yung iba, magulang, ayaw pa no? Hallelujah. Pero ang dami pong mga magulang na dadala dito sa church. Why? Kasi po, if we choose a godly life, yes, may mga persecutions there but there are blessings. For what reason? Your life is being used by God. Amen. In 2 Corinthians 4:8 and 9, we are hard-pressed. Sabihin, persecuted on every side. Every side. No? Mapa front view, side view. Alam ko, marami pong persecutions sa atin sa front view. Sa salamin pa lang, ina-pursuit na kayo, di ba? Okay? In all sides, no? Ibig sabihin, persecuted ka. Pero the word is but not crushed. Hindi ka destroyed. Okay? Yes, but not despaired. Okay? Perplexed, ibig sabihin, maraming mga problema, maraming pasakit ang buhay, but not in despair. Ibig sabihin, may pag-asa. Hindi ka nawawalan ng pag-asa. Persecuted but not abandoned. Struck down but not destroyed. Kanta po yan. Gusto niyo awitin natin? Okay? It's actually from the Word of God. No, ito po yung nais ng Panginoon na yes, there are persecutions, but we are not abandoned. Because God is with us. Struck down, but not destroyed. Yes, Satan wants us to pin down, not to put us down, but the Lord wants us to lift up high because God overcome the world, this world. Alam niyo po, nung sinabi ng Panginoon, I have overcome the world, take heart. Wag po tayong panghinaan ng loob. Kasi po, yung pangakong yan, ginawa na ng Panginoon sa krus, nung sinabi niya, it is finished. I have overcome the world. Hallelujah! It is finished. Amen. Kaya nga po, we have to face yung persecutions natin at para
maharap po natin yan, we need to accept the reality of persecution. No, totoo po yung mga persecutions. Lalong-lalo na sa mga namili ng mamuhay ng isang makadiyos na buhay. Okay? No? Totoo, kasi sabi po ng Panginoon in John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. Okay, meron kang kapayapaan. In this world, no, you will have trouble or tribulations or problems or persecutions. But take heart, this is the good news. Kaya nga, accept the reality of persecutions. Hindi yan yung gawa-gawa lang, hindi yan hearsay. Mangyayari at mangyayari po yan sa isang Kristiyano. Kasi sabi po balikan po natin 2 Timothy 3:12, yes, everyone who wants to live a godly life. Sigurado po yan. No? Ang Panginoon po nagsabi niyan, in Jesus will suffer persecution. Pag sinabing suffer, dadaan ka dyan, kapatid. James 1:2-4. James 1:2-4. No? Sabi ni James John, no, it's a joy whenever we face trials of many kinds. Okay? Pag sinabing consider, kunin mo. Okay? Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Meaning, yung faith natin, yung spiritual life natin mag-grow, hindi lang yon. Pagdating natin sa langit, wala tayong kulang. Kompleto tayo sa requirements. Hallelujah. Ibig sabihin, yung in-equip ng Panginoon sa atin, mangyayari yan, makikita mo yung kaganapan yan sa langit. Kaya nga, we need to consider it your joy whenever we face trials of many kinds. Hallelujah. Kaya nga po, dadaan at dadaan po tayo dyan. Kaya nga, kung ikaw ay faithful sa ating Panginoon, expect mo na yan. And I believe marami na po nakakaranas niyan. Hindi lang yung grabe, no? Sabi ko nga, posible sa work. No? Yayayain ka. Tara, inom muna tayo. Pasensya ka na, hindi na ako umiinom. Madalas, sa mga lalaki hindi uminom, ang tinatawag-tawag sa kanila ay yakuza. Yakuza asawa. Or, alam ko, kapag hindi ka umiinom, may asthma ka. As my wife. No? Ayun yung mga madalas. Iya kami minom. No? Bading ka siguro. Kasi po yung mga umiinom, no, atin-atin lang to, no? Mga misis, radong... yung mga taong, mga lalaki hindi uminom, sinasabi nila, bading yan kasi hindi nagbababae. Alam niyo po tuntunin na lalaki? Mga lalaki, tingin po sa akin. Yung misis mo, isa lang. Hallelujah. Hallelujah. Yan ang tunay na lalaki. Alam pa yung tunay na lalaki? Kung tumayo, ganito. Alam yung tunay na lalaki? May takot sa Diyos. No? Dinadala yung pamilya sa Diyos. Ibig sabihin, hindi siya mag-akasya, hindi lang yung provision, hindi lang pera, hindi lang magandang buhay ang bibigay niya sa pamilya niya. Ang tunay na lalaki o ama ng tahanan, ang buong pamilya na dinadala sa Diyos. Kaya nga, sa aming mga pastor, kami mga pastor, kapag nakakita po kami pamilya, nasa isang upuan lang, it's a joy for us. Kasi alam namin, yung tatay, wow, yung tatay, tumatayo na sa harapan, sa salita ng ating Panginoon. Ang hirap ata, no? Alam ko, there are persecutions kapag ang misis, yung nanay, ang naunang na-born again. Maraming persecutions. Okay? Sasabihin ng asawang lalaki, yan! Paniyakaking church. Kasi po, kayong mga misis, kung meron kayong CU, at alam yung gagabihin kayo, magluto na kayo ng ulam. Hindi yung pag-uwi nyo pa lang, doon kayo magluluto. Talagang magagalit kahit sino niyan. Hallelujah! No? Pero pakita natin that we love them. Okay? Alam nyo, kapag hindi lang pinagpipray, pakita natin sa ating mga asawa. No? Yung, kung hindi pa mananampadating, asawang lalaki, pakita nyo po. Kasi po, talagang may persecution yan. Kasi lalaki ma-pride. Kaya tingnan nyo, mga lalaki, wala pong umaayaw sa fried chicken.
Ma-pride po yan, no? Kapag pride na po pinag-uusapan, medyo, off yan. Kaya mga asawang babae, no, alagaan po natin yung asawa niyong lalaki, then ipag-pray niyo po. Hallelujah. Lutuan niyo parati ng kanyang paborito. Hindi paboritong pulutan, paboritong ulam. Hallelujah. No? Kaya nga, hindi po tayo nag-iisa kapag po may mga persecutions. Kasi sabi po niya, godly life in Christ Jesus. Meaning, kapag po dinidisplay natin yan, we have the power of the Lord. In 1 John 3:13, do not be surprised. Huwag kang ma-surprise. Alam niyo na surprise? Ha? Siyempre, gustong-gusto natin surprise, di ba? Surprise! Lalo na, birthday mo, no? Hallelujah. Kayo ba gustong-gusto niyang i-surprise ka ng anak niyo? Tay, surprise! Ano yan? Memorial plan? No? Kumuha na ako, tay, kasi yung iba nagamit na agad eh. Of course, kapag surprise, it's something good na mangyayari sa atin. Yung iso-surprise ka ba na, may bagong bahay, no? May bagong sasakyan, may bago kang sapatos, o may ticket, yan. Pero yung sabi, do not be surprised, my brothers, if the world hates you. Parang, di ba dapat ako ma-surprise niyan? Kristiyano na nga eh. Nung iba, kung kailan pa ako naging Kristiyano, doon pa naranasan yung mga bagay na to. Yes, praise God. Kasi po, dahil alam ng Panginoon, kasama mo na siya. Kaya nararanasan mo yung mga bagay na yan. Hallelujah. No? Kaya nga hindi po dapat tayo mabigla. No? Kaya sabi, do not be surprised. No, actually, this is a command. No, huwag kang ma-surprise kasi mangyayari at mangyayari yan. Okay? Hindi po tayo nag-iisa dyan. Why? Bakit po may mga persecutions? Ba't hindi na lang tayo pabayaan kaya? No, hindi niya naisip yun. Ba't hindi na lang tayo pabayaan? Na maglingkod sa Diyos, ba't kailangan tayong persecute? No, tingnan niyo po, hindi katulad ngayon sa Afghanistan, no, may ISIS, pinupugutan ng ulo yung mga, lalo na yung mga nasa Muslim countries, yung mga Kristiyano, pinupugutan ng ulo. Parang sinasabi, ba't di na lang pabayaan mga yan na maglingkod sa Diyos? Hindi naman natin inaano. Ba't tayo aanuhin? Di ba? Okay? Hindi naman natin sila ginagalaw. Ba't galit na galit sila sa atin? Tama? Ba't di na lang tayo pabayaan? What? Ano yung dahilan? Because Satan hates us. He hated most the Lord. Tumanggap tayo sa Diyos. And we choose to live a godly life in Christ Jesus. Kaya galit na galit. Sino ba yung ano ba si Satan dito sa mundong ito? Nagro-rule siya dito. Pero nakakuha na ng Panginoon. Kaso nga lang, ayaw pang patalo ni Satan. No, nais pa rin niya mag-rule. Kaya nga ginagawa niya, sinisira niya, pine-persecute niya yung mga anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga, if the world hates you, huwag kang ma-surprise. Kasi may kalaban tayo. Hallelujah. No? Tingnan mo, pag may ginagawa ka mabuti sa opisina nyo, sa bahay nyo, sa mga kaibigan nyo, anong sinasabi nila? Ano naman yung pakulo mo? Ako, narinig ko po ito, no? Lalo na yung youth pastor pa ako, ano naman yung pakulo mo? Okay? Hindi yung mga pakulo. It's actually, we are praying for it and asking God's empowerment and wisdom para magawa po yung mga bagay na yan. Pero tingnan niyo po, kapag may ginagawa nga kakaiba sa mundo, o sa opisina nyo, sa tahanan nyo, no, lumalabas na yung pagka-Kristiyano kasi we are light and salt of this world. Ang sasabihin po ng hindi pa nakakakilala kay Lord, pakulo. Parang nag-expect sila na mag-fail. Nag-expect sila na darating yung time, babalik ka rin sa dati mong ginagawa. Pero nakalimutan, hindi nila alam, ini-empower tayo ng Panginoon. No, hindi tayo iniiwanan ng Panginoon. Kaya nga, patuloy lang po tayo. Although binawarningan po tayo ng Panginoon, mag-expect, pero kailangan po nating tayuan ang salita ng Panginoon. In John 15:18-20, if the world hates you, keep in mind that He hated me first. Si Jesus nagsasalita nito. Actually po, nung sinabi ni Jesus yan, Last Supper na. Actually po, nagsimula yan sa 13. Okay? Last Supper na po yan. At importante po, yung mga sasabihin na ng Panginoon kasi po, mga kasama niya yung kanyang 12. Actually po, nawala na po si Judas dyan, na umalis na. Pero actually, very important kasi po, closed door na to.
Mga apostles ng kausap ng Panginoon. So sabi niya, if the world hates you, keep in mind it hated me first. Kasi alam ng Panginoon ano mangyayari after His resurrection and ascension. Alam ng Panginoon kung anong mangyayari sa mga apostles. And actually, mga apostles, di lang po sila talagang nagalit ang mundo, pinatay sila ng mundo. Ito po, yes, galit ang mundo sa atin. Pero paano magmamanifest? Sa pamamagitan ng persecutions. Paano lang nagagawin? Ipe-persecute tayo. Yes, alam, galit na galit ka. O galit na galit yung mundo sa atin. Ilalabas ang galit nila sa pamamagitan ng persecutions. Pahihirapan. Pero pinaghahanda tayo ng Panginoon. No? At hindi po tayo nag-iisa dahil kasama po natin ang Panginoon. Kaya nga, ang demonyo galit, maging yung mga unbelievers. Alam niyo po, yung mga hindi pa talaga naniniwala sa Diyos, taas ang kilay niyan. Kapag ang nagsasalita ay taga-Calvary Temple. Hallelujah. Kasi po, umaasa sila, nababalik din sa dati. Pero hindi nila alam, may empowerment tayo from the Lord. Amen? Kapag nagsimula po tayong tumayo sa pamamagitan ng buhay na binigay sa atin ng Panginoon, God the life, hindi po tayo iiwanan ng Panginoon. In verse 19, if you belong to the world, it would love you as it is own. Kasi nga, mahal mo mundo eh. Kaya nga, kasangga ka nila. Ngayon, humiwalay ka na, ikaaway ka na. Okay. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you. That's the word, the strong word. I have chosen you. Okay? Hindi ka kasama dyan. Yes, nandiyan ka sa mundo, nandito tayo sa mundo, pero pinili tayo ng Panginoon. I have chosen you out of the world. This is why the world hates you. Okay? Pinili kasi nga, actually, hindi lang marami, pero yung nag-ahari-harian dito sa mundo, galit sa atin. Okay? Kaya nga, pinupuntirya tayo. Pero sabi ng Panginoon, I have chosen you. Hallelujah. Kung babasahin natin kung paano tayo pinili ng Panginoon, balik natin sa 15. John 15, verse 15 and 16. Dito po tayo, no? Ito po yung basis kung bakit po tayo pinili ng Panginoon. In John 15, 15 to 16. Sabi po niya, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I've learned from my Father, I have made known to you. Ito po, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you might go and bear fruit, fruit that will last, so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Yung fruit that will last, yung bunga po ng paglilingkod natin, kaaya-aya po yan. Meaning, tayo po habang tayo nagmamature sa salita ng Panginoon at sa relasyon natin sa Panginoon, may pagbabagong nangyayari at may bunga tayo. At yun, ganun tayo pinili ng Panginoon. No? Kaya sabi ng Panginoon, yes, the world will hate you kasi pinili ko kayo. At nung pinili ko kayo, nag-expect ako nang magbubunga ka. Kaya nga kapatid, kung hindi ka pa rin nagbubunga, tanungin mo, baka hindi ka napili o baka hindi ka pa sumusunod sa pagpili ng Panginoon sa buhay mo. Baka nandiyan ka pa rin sa come what may. Hallelujah. No? Tuloy po natin in verse 20. Remember, I told you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you. If they obeyed me, my teaching, they will also obey yours. Okay? Ibig sabihin, tayo po, no, kung si Lord pinersecute. Alam mo, sabi nga ng salita ng Diyos, they hated me without any reason, sabi ng Panginoon. Wala naman talaga. Alam mo, nagpapagaling na siya ng grabe. No, yung bulag nakatakbo ng mabilis. Hallelujah. Amen? Ayaw maniwala yung bulag nakatakbo ng mabilis. Ang hirap atang tumakbo ng bulag. Ibig sabihin, nakakita. Okay? Yung mga leper, no? Instantly, gumagaling. But because of jealousy, ito po yung pinaka-key ng ating kalaban, jealous. Kasi po, si Lord, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagpili, nasa atin na. Dati, nasa Kanya. Pero nag-rebel siya sa ating Panginoon. Hindi niya na nararanasan yung kabutihan ng Panginoon sa buhay niya. Kaya siya galit ngayon sa atin. Kasi parang sinasabi niya, dati ako yan eh. Dati na-enjoy ko yung presensya ng Panginoon. Nag-rebelde. Kaya nga yung mga rebelde sa faith, makita mo, wala rin kapayapaan. Yung nagre-rebelde, yung parang nagmamalaki pa kay Lord. Actually, wala man dapat tayo pagmalaki. Kasi we are just created beings. Pero mayroon tayong pagmamalaki because the Lord chose us to bear fruit
Amen. Amen. Okay, and Matthew 10:22 said, "You will be hated by everyone because of me." Everyone, those unbelievers. But the one who stands firm to the end will be saved. Yung nakatayo. Yes, there are persecutions. Persecution is real. Pero habang nakatayo tayo sa biyaya ng Panginoon, ang Panginoon, ililigtas niya tayo. Hallelujah. Praise God, wala pa pong naikukulong dito sa Pilipinas. Naranasan niyo na bang makulong? Because of your faith? Dahil lang nangangaral ka ng salita ng Diyos? Siguro, division ng pamilya. No? Just like nung ako'y kabataan pa, hiwalay kami ng church. Merong Calvary, merong doon. No? Merong, alam mo yung church namin natutulog sa harapan? Yun, yung ibang mga kapatid, nanay ko nandoon. Posible mararanasan yan. Pero darating yung time, habang yung ilaw at yung mensahe ng Panginoon na ipoproject natin sa buhay natin, maaakay din natin sila. It's a promise by the Lord. If you believe, you and your household will be saved. So you will be used by God. Kaya nga, those who stand firm to the end will be saved. Pangalawa, no? To face this fear of persecution, no? Tanggap na natin that persecution is real. Then, be bold as a lion with your faith. Yes, may mga persecutions, pero huwag kang matakot in facing them. Be bold as a lion. Alam mo yung mga lion, wala yung kinakatakutan? Pastor, meron. Sino? Yung may-ari ng leon. Hallelujah. Yung mga lion, malilit lang yan, no? Hindi katulad ng elepante, no? Kaya, pag grupo po yan, talagang hinaharap nila. At kapag umatungal ang leon, maraming natatakot. Kasi pag umaatungal po yung leon, sinasabi niya, merong leon dito. Okay? Sinasabi niya, eto ako, nandito ako, merong isang leon na nandirito na dapat nilang katakutan kapag umatungal po yung leon. Kaya nga atungal pa lang, yung mga ibang mga hayop, takot na. No? Wag mo tingnan yung asawa mo, tigre yan. Okay. Leon na pinag-uusapan. Okay, bakit tayo maging bold, no? Maging matapang as a lion with our faith in facing persecutions? Kasi nga po sabi ng John 16:33, ulit-ulitin ko po to. Okay? Sabi po, no, I have told you these things so that in me, okay, you will have peace. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome. Binigay na ng Panginoon na word yan. Hindi lang yan pangako. It's a word, it's a declaration for us sa lahat na tumatayo sa kanyang kabanalan, maging sa kanyang salita. Ngayon, kapag every time na may persecutions, naalala mo yan, I have overcome the world. Maduduwag ka pa ba? Hallelujah. Kung sakaling si Manny Pacquiao ang magsasabi sa iyo, kapatid, huwag kang matakot. Nasa likod mo ko. Matatakot kang may mambubuli sa iyo sa daan? Matatakot kang may hold up sa iyo sa daan? Si Manny Pacquiao ang kasama mo? Isang buntal lang, ewan ko lang kung tatagal ka sa buntal ni Manny Pacquiao, no? Kaya nga Pacquiao kasi pag sumuntok yan, marami. Okay? Kaya walang katalo-talo Okay? Si Lord ang kasama natin. And He knows everything. Kung may mga persecutions, actually, inahanda na po tayo ng Panginoon. Di tayo basta pababayaan ng Panginoon. No? Sabi po ng Proverbs 28, verse 1, the wicked flee from though no one pursues. No, yung mga may kasalanan. Pag may mga kasalanan, di ba, may utang ka kay Brother Baldo. Kapag narinig mo na, nandyan siya, okay, takot ka na. Sabi mo, wala. Sabi mo, kaalis lang. Pag tinanong na kailan babalik, next year. Okay? Takot na takot. Pero kapag wala kang utang, kahit dumadaan si Brother Baldo, lalabas ka. Hallelujah. May pulis sa likod. Member pala natin. Matatakot ka? Hallelujah. 10 minutes na lang. Bilis. Okay? Matatakot ka sa 10 minutes?
Hindi, di ba? Dire-diretso lang tayo. Okay. Ngayon, kung may kasalanan ka, matatakot ka. Pero if we live a godly life, yes, there are persecutions, but the righteous are as bold as a lion. Yung righteousness dito, it's not about your own righteousness. It is the righteousness of God. This is a godly life. Matatakot ka because we are with the Lord. Binabakapan tayo ng Panginoon. Kasama natin ng Panginoon. Actually, di lang natin kasama. He is in us. He dwelled in us. No? Kaya nga yung mga wicked, ito yung maraming kinakatakutan. Yung mga wicked na nambubuli sa mga Kristiyano, actually takot po sila. Kasi hindi nila alam kung talagang kapag namatay sila, saan sila. Hindi nila alam. Hindi rin sila sigurado kung ano yung future nila. Hindi rin sila sigurado kapag tanda nila kung ano yung pag-asang meron sila. Kaya nga, they work. But the Christians, they worship God. Amen? Amen. Luwenta mo pa yung offering. Hallelujah. Ang world's culture po is to have everything. But the Christian's culture is to have Christ, our everything. Hallelujah. 2 Timothy 1:7 and 8 said, "For God has not given a spirit of fear and timidity." This is the reason why. No, we have to face persecutions like a lion or be like a lion. But God has given us power, love, and self-discipline. No, ibig sabihin yung fear and timidity, hindi po galing sa Diyos yan. Ang binibigay po sa atin ng Panginoon is love, power, and self-discipline. In verse 8, tuloy natin. So never be ashamed to tell others about the Lord. Of course, medyo may hiya, sana, kung nag-share ka, pero baliktad naman ginagawa mo. Hallelujah. Na sinasabi mong binasa mo yung salita ng Diyos, pero yung hawak mong inumin ay serbesa. No, may narinig ako, hindi ko alam kung Kristiyano to eh. Pag ininom mo daw yung San Miguel, si San Miguel, kailangan si San Miguel. Nakaganon yan eh, no? Tama? Mamang-mangang pa kayo. Kala nyo, ako lang umiinom dati. No? Kagabi lang eh. Pag dinangga mo daw yan, ibaba na si San Miguel. Sino yung nasa taas? Kaya pag tinangga mo yan, sino natatalo? Sabi ng isa, Pastor, ako hindi ko umiinom nang walang pulutan. Hallelujah. So never be ashamed to tell others about the Lord. Meron bang nakakaya? Ang sinishare mo, buhay na walang hanggan? Yung sinishare mo, yung buhay mo na alam mo, mabubuhay for all eternity with the Lord? Kakahiya ba yon? Nakakaya ba pumunta ng langit? Nakakaya ba? Kahiya-hiya ba si Lord sa buhay natin? Na parang si Lord ay nakatali ang kamay, walang magawa sa buhay mo? Alam mo yung nakakaya talaga? Yung sumasamba sa Diyos-Diyosan na may mata, hindi nakakita. Yung may bibig, hindi nakakapagsalita. May tinga, hindi nakakarinig. Pero ang Diyos natin, nakakakita, nakakarinig. Nakakapagsalita. At tumutupad sa kanyang mga pangako. Yung mga Diyos-Diyosan wala namang pinangako, pero they worship them. Pero ang Panginoon, nagbitaw ng kanyang mga pangako sa atin. Nakakaya ba i-share yung mga to? Nakakaya ba na sasabihin, alam mo, kapag tingnan mo si Lord as your Lord and Savior, meron kang buhay na walang hanggan, di ka mamamatay. Yes, mamamatay ka dito sa lupa, pero meron kang buhay na walang hanggan. Nakakaya ba yon? Hallelujah. And don't be ashamed of me either, even though I am in prison for Him, with the strength God gives you. Tignan. Si Pablo po, 2 Timothy na to, no? Nasa Rome na si Pablo, in few years, mamamatay niya, or in few months, mamamatay na, pupugutan ng ulo. Okay? And during that time, sa 2 Timothy, sinulatan ulit ni Pablo si Timothy, dahil nakakaranas po siya ng 5 minutes,
na nakakaranas po siya ng mga persecutions, nakakarinig po siya ng mga persecutions na pinapatay, pinupugutan ng ulo, no? Binabalatan ng buhay, no? Binubugbog yung mga pastor, yung mga naglilingkod sa ating Panginoon. Take note, si Pablo nakakulong no sinabi niya to, no? Na never be ashamed of me, no? Never ashamed to tell others. Tapos sabi po niya, I don't be ashamed of me. Kasi nakakulong na rin siya. So, posible si Timothy medyo pinanghihinaan na loob, parang umaayaw na. Pero sinabi niya, with the strength God gives you, hindi tayo pababayaan ng Panginoon na pumapasok sa persecutions na mahina. Kapag alam ng Panginoon na ipapasok tayo sa isang persecution o sa lugar na hindi kaya-aya sa ating pagtanggap, ang Diyos mismo pinalalakas na tayo. Inahanda na tayo ng Panginoon. If we live a godly life in Christ Jesus, i-equip na tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, with the strength God give you, be ready to suffer with me. Timothy, with me, as I serve the Lord, for the sake of the good news. Alam niyo, kung alam lang po natin, na sa pagpapahayag natin ng salita ng Diyos, naliligtas ang tao, I believe wala dito magiging complacent sa kanilang Christian life. Hallelujah. Huwag kang mag-desire na pagpalain ka lang ng Panginoon. Gamitin mo yung pagpapala ng Panginoon sa buhay mo upang makasagip ng mga tao sa impyerno. Hallelujah. Hallelujah. Pastor, yung biyasa mag-share. Anyapin natin see you. Sa see you po natin, matututo ka to share the good news. Pastor, wala akong kayabe. Atimping see you eh. Napidid kang kayabe. Kayabe. Hallelujah. Nalungkot po yung walang see you. Sasabihin ko kaya, see you later. Kung wala po kayong see you, lapit po kayo sa akin mamaya. Para ma-direct po kayo sa mga forerunners natin. Amen? Amen? Kaya nga, be ready to suffer. Kaya nga, persecution is real. Face it like a lion. Okay? So, the first fear we need to overcome is the fear of proclaiming Jesus the only Lord and Savior of the world. Yan lang una. Di mo ba nung una tinanggap natin ang Lord? Sa totoo lang, ewan ko lang sa iba, no? Ako, nung tinanggap ko si Lord, hindi pa ako marunong magsalita, hindi pa ako marunong mag-share. Kung ano lang narinig ko, inuulit-ulit ko to sa pamilya ko, inuulit-ulit ko sa mga barkada ko. Hindi ko alam kung saan nanakuha, basta sinabi ko, ito yung sinabi nila sa akin. Pero bakit napaka-eager natin? Kasi na-first love eh. Di po ba nung na-first love ka, nung sinanggot ka ng misis mo, tuwang-tuwa ka? Sinod ka dito yung nalungkot nung sinanggot siya ng misis niya? Meron ba? Ako, naaalala ko talaga nung sinagot ako ng misis ko, praise God. Nung sinagot ako ng misis ko, nawala na ako sa sumpaan ng busted. Kaya di ko na pinakawalan. Noon, sinagot niya ako, nakangiti talaga ako. Siyempre, sino ba namang hindi mangingiti? Kita niya yung misis ko? Nandyan ba? Okay, nandun. Okay? Sino ba di matutuwa, magagalak, sasagutin ka niya? Okay? Tapos, alam niyo yung honor type jeep? Nakakagwapo yan eh. Naka-jeep ako noon. Di ba wala namang pintuan yan? Napapansin ko, yung mga nakakasalubong ko, nakatingin sa akin. Nakatingin sa akin. Nagtataka ako, ba't nakatingin sa akin mga to? Until na-realize ko, pag uwi ko sa bahay, nag-CR ako. Sa bahay namin, may mirror, may salamin. Kita ko, nakangiti pa rin ako hanggang doon. Hallelujah. Okay? It's part. Kasi na-in love eh. And I believe, kapag tuloy-tuloy, kaya nga, do not neglect or do not leave your first love. Sabi ng Panginoon sa Revelation 3. Okay? Do not forsake your first love. Okay? Nandun kasi yung sigasig eh. Kaya nga kung ang misis mo hanggang ngayon, mahal mo, ay gagawin mo lahat para sa kanya. Amen. Hindi makapag-amen yung lalaki. Lalaki mga ausap ko. Amen?
A happy life daw is a happy wife is a happy life. No? Hallelujah! Ba't ang dami na kasi mangot na misis dito, Okay. Acts 4:18, no? Ito po, nangyari po to nung napagaling nila ng Panginoon through Peter and John, yung crippled for about 40 years, siyang crippled. So they called the apostles back in and commanded them never again to speak or teach in the temple in the name of Jesus. Okay? So tinawag kasi ang daming naligtas, ang daming nagdagdag. Nung Pentecost, 3,000. Nung napagaling yung crippled, 5,000 po ang tumanggap sa ating Panginoon. Ngayon tinawag. Tinawag. Ang tumawag po, Sanhedrin, the council. Okay? At sinabi na wag nang mangangaral pa patungkol sa pangalan ng ating Panginoon. But Peter and John replied, "Do you think God wants us to obey you rather than Him?" Hallelujah. Kaya nga po kung faith na pinag-uusapan, wala dapat po mag-control sa atin. Kung sasabihin po ng gobyerno na isara ang Calvary Temple, no? Patuloy po tayong maglilingkod sa ating Panginoon. No, posible ang church nasara, pero yung paglilingkod natin, hahanap po tayo ng ibang lugar upang tayo patuloy na maglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po tayo paaawat. No? The same thing with them. Okay? We cannot stop telling about everything we had seen and heard. Alam niyo po, kapag yung tao, naranasan mo, yung lalo na yung sikat, siguro kung best friend mo si Manny Pacquiao, bakit parati siyang bida ngayon? Siguro, siya yung bukang bibig mo. Ay, naku, biro mo, sinabi ko lang, medyo kinalabit ako ng isang bulate ko. Order ka agad si Manny Pacquiao sa Grab. BK. Okay. Kasi everything, ano na lang naman yung BK kay Manny Pacquiao. Okay? Kung bumili pa si Manny, marami. Di ba? Pacquiao Okay. So, ito, do you think, tama ba? Na kayo ang take note, yung Sanhedrin, ito yung mga priest, mga religious leaders, they composes the Supreme Court. Kasi wala po silang political court, meron sila religious court. Okay? Ito, matataas na uring mga, I believe, they know the Old Testament, they know the law. Kaya nga, pero sabi ng dalawa, ang kasama lang nila, si Jesus for 3.5 years. Do you think God wants us to obey you rather than Him? Hallelujah! Okay? Kaya nga po, they have this boldness, no? Dahil ang kaharap nila, Sanhedrin. Sino yung Sanhedrin? Sila po yung nagpapako kay Jesus. Hallelujah! No, sila yung nag-persecute kay Jesus. Sila yung nagpakulong o nagpaharap kay Pilate, kay Jesus. Ito, kaharap nila. Dati si Peter, sa slave girl lang, tumatakbo. Dininay siya ang ating Panginoon. Pero ito, Sanhedrin, hindi man lang dininay. Hindi man yung sinabi, pag-iisipan po namin. No, walang ganyan. No, diretso. Do you think? Is that, kumbaga, common sense? No? Na hihinto kami. Okay? Tapos ito, in verse 5, chapter 5, no, verse 28 to 30. So nagpatuloy sila. Okay? Hindi sila nagpahinto, nagpatuloy sila. In verse 28, sabi niya, we gave you strict orders never again to teach in this man's name. No, ang tigas ng ulo nyo. Leon eh. Leon. Hallelujah. He said, instead, you have filled all Jerusalem with your teaching about Him. Ibig sabihin, ito yung testimony nila. Wow, pinuno nyo ng salita ng Panginoon, ng Panginoong Yesus, ang Jerusalem. Napakagandang testimony nito na you filled all Jerusalem with your teaching about Jesus. You want to make us responsible for His death. Ito totoo naman. Tama? Okay? In verse 29, but Peter and the apostle, this is John, the beloved, we must obey God rather than any human authority. Inulit. Okay? Parang makulit yung Sanhedrin, makulit na rin sila. Okay? Ito, may power ang Sanhedrin sa buhay nila. Pero ang tinitingnan nila, yung buhay na binigay ng Diyos sa kanila.
Hallelujah, yan yung mas importante. Verse 13, the God of our ancestors raised Jesus from the dead after you killed him. Ito na, sinabi na diretso, no? After you killed him by hanging him on the cross. No, pinagbibintangan nyo kami. Sabi na sa anin, pinagbibintangan nyo kami na kami pumatay dyan. No. Sumagot si Peter na walang pakundangan din. No, sabi niya, the God of our ancestors raised Jesus from the dead after you killed him. Siyempre, pinatay yan eh. Pero sila ang nagpapatay. Sasabihin mo, diretso sa taong yan. Sa mga taong yan, sa Sanhedrin. By hanging him on. Diretso kung anong klaseng kamatayan ang binigay sa kanya, pinataw sa kanya. Hallelujah. Kaya nga, just like Peter and John, kasama lang ng Panginoon. If God is for us, who can be against us? But if God is not with us, anyone will be against us. Hallelujah. So third, alam mo na, no? That persecution is real. Tatanggapin mo to as layo to face them. Pangatlo, celebrate your persecutions. Aba, pastor, aliwanag sabihin yan. Persecuted? Magsa-celebrate? Di ba pag nagsa-celebrate, dapat good news. Hindi persecutions. Tama? Wala mga talaga nag-e-amen pag ganito. Pero pag magpapala at magandang buhay, talagang lakas ng amen. Dito na lang tayo, no? Kasi ito lang naririnig kong nag-e-amen. Okay? Celebrate your persecutions. Kapag dumarating yan, ito, yung persecutions about the Lord because of Jesus. Not because of your iniquity. Not because of your wrongdoing. Hallelujah! No, hindi persecution, karapat-dapat lang. Nagnakaw ka, karapat-dapat ka. Huwag mo sabihin, Pastor, pinapersecute po ako ngayon. Bakit? Nagnakaw po ako eh. Baka batukan kita eh. No? Hindi yung persecution, karampatan lang. No, dapat lang. Nagnakaw ka eh. Hallelujah. Praise the Lord. Okay? Kaya nga celebrate. Kasi nga sabi ng John 16:33, paulit-ulit nga ako dito. Okay? I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have troubles. You will have persecutions. But take heart. Have confidence to celebrate. Take heart. I have overcome the world. Hindi ka ba magsa-celebrate? Pangako ng Panginoon niya sa lahat na tumutugon sa Kanya, sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sa lahat ng tumatayo sa salita ng Panginoon, sa lahat ng nagdi-disciples, sa lahat ng mga nag-share ng salita ng Diyos. Hallelujah! Pangako ng Panginoon, di tayo iiwanan. Even in Matthew 28:20, no? As we go and make disciples, ang pangako ng Panginoon, I will be with you up to the end of this age. Matatakot ka. Hallelujah. Now, Matthew 5:10, blessed, no? You have to celebrate. Okay? Are those who are persecuted because of righteousness. Okay? This righteousness is godly life. Okay? Hindi yan yung kabuluktukan o kalokohan ginawa mo. This godly life. Okay? Because of righteousness, ibig sabihin, this is righteousness from God. For theirs is the kingdom of heaven. Kung titingnan po natin ang Matthew 5, it's about the Sermon of the Mount. Okay? Yung mga nauna, ang gaganda. No? Those who have pure in heart, those who are mourn, peacemaker, parang ano yan eh, papasok lahat. Okay? Pero ito, palabas. No? Blessed are those who are persecuted because of righteousness. Okay? Pero pangako, for theirs the kingdom of heaven. Hindi ka ba magsa-celebrate? Because of Jesus. Alam niyo, ako nung nagbabarko po ako, no? Ito, hindi ko po makakalimutan kasi yung kapitan namin, Pilipino. Lahat kami Pinoy. Sa puso't diwa. Nung nag-start na po ako ng first time first time po sa Talambuhay, no, pagbabarko. First time po akong gumawa ng prayer meeting sa barko. Alam ko po kasi hindi ako kagad sumunod kasi alam ko mahirap. Kasi kami lang, everyday kami lang nakikita. Yung baho namin, isa lang. Yung kwento namin, iisa lang. Okay? Pero it's a shot, no, na because of my faith. At doon din ako ginroom ng Panginoon.
3 beses kong nakasama lahat ng mga opisyal sa barko. Pang-4, hindi na sumali yung kapitan namin. Alam mo pang ginawa? Yung ginawa. So yung malaman, attend kayo next Sunday, tutuloy ko. During that time, uso pa yung VHS. Umu-order ng VHS sa company, ng mga new movies, padadala sa barko. Ang ginawa niya, ino-hold niya yung mga bago. Pinalalabas niya, Sunday, 6 o'clock, kaparehas ng oras ng prayer meeting and Bible study namin. Wow, Chong. Pilipino, alam ko may takot sa Diyos ang mga Pilipino. Alam ko, alam nila may Diyos, lahat ng Pilipino. Pero sinasabay niya. Pero ako, go on lang ako. Alam niyo, nung patapos na yung kontrata ko, pauwi na ako, sabi nung isang kasama ko, hindi siya official, oiler, walang pwesto, okay? Hindi official. Sabi niya, sir, hindi ako nagpapasalamat na kasakay ako sa NYK kasi bumaba yung sahod ko ng $200. Pero nagpapasalamat ko sa Panginoon, nakasama kita. Alam niya, tumawag daw siya sa misis niya. Pag-uwi ko, hanap na tayo ng church. Sabi ng misis niya, lasing ka na naman. Ilabas mo, mister ko! Lasing ka na naman. Hindi, hanap na tayo ng church. Alam niyo, if we celebrate our persecutions, ibibindicate tayo ng Panginoon. Hindi doon sa mga taong yan, pero yung mga least expected mo, ito yung magbibigay sa'yo ng joy. No? In verse 11, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely says all kind of evil against you because of me. Okay, ininsulto ka because of Jesus. Alam mo, nararanasan natin to. At yun na naman yung born again. At yun na naman yung pinakagrabe, yung borbolen, no? O burn against. Okay? Ito, hindi na naman praise the Lord. Okay? Alam niyo, you have to take heart and to have joy. Because ang napoproject ang Panginoon, hindi kayo, hindi tayo. Okay? Madalas yun na naman yung mga panginsulto, di ba, na natatanggap natin. Hallelujah? Hindi naman, yung may minom. By the way, mga misis, ang gusto nyo, umiinom ang mister o hindi? Aba, meron natang gusto Hallelujah. Amen? Ito, insultuin ka talaga kapag you spread the word of God, tapos payoso-yosi ka pa. Alam mo, sa Calvary Temple, sabi ng pastor namin, mahal ng Panginoon lahat na tumanggap sa Kanya. Kaya pinag-iisipan ko Hallelujah. Hallelujah. Ayan, talagang ma-insulto ka. Pero if you choose to live a godly life, sabi ng Panginoon, yes, i-insultin ka, persecute ka nila. Pero in verse 12, sabi niya, rejoice and, okay, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophet who were before you. Hallelujah. No, hindi ka nag-iisa. Kung si Lord pinersecute yung mga prophets before us, pinersecute yung mga apostles na persecute, sino tayo para hindi makaranas niyan? Si Lord nga naranasan. They hated Him without any reason. Tayo pa. Kaya nga, if we are persecuted, nakakasama tayo doon sa damdamin ng Panginoon. And there are rewards. Take note, these rewards, ito yung mga bagay na ibibigay sa atin ng Panginoon because we work it, because we display it, because we overcome them. Kaya nga may reward. Of course, Christian life is not about rewards. It's about having a good relationship with God. But this thing na pinangako ng Panginoon, yes, there are persecutions. Pero may reward. Hallelujah. Alam niyo, as you stay in this church, yung iba nape-persecute in going this church, but as you continue attending in this church or this service in this church, alam ko there is joy. There is a complete joy. Hallelujah. Because Jesus is alive. And that our Master, our Lord is alive and is actually waiting for us.
Hallelujah. Kaya nga, kung si Lord, kiniklaim niya to, rejoice and be glad because great is your reward in heaven. Kung kiniklaim nito, si Lord ba nagsisinungaling in claiming this word, in saying this promise to us? Nagsisinungaling ba si Lord yan? So kung di siya nagsisinungaling, ibig sabihin yung mga persecutions natin dito, hindi yan magtatagal. Kasi yung persecutions dito, hanggang dito lang. Sa langit, wala na yan. Because in heaven, it's rewards. It's not about persecutions, it's not about hardship, but it's rewarding. Alam niyo kapag may ina-award, by the way, baka hindi po kayo nakatanggap ng reward. No? Pag ini-reward yung isang tao, lalo na sa stage, it's a great joy. How much more ang magre-reward sa iyo ang Panginoon? How much more ang maglalagay sa iyo ng crown ang Panginoon? Hallelujah. Palagay ko, hindi ka lang papalakpak. The same thing with the crippled man. Kung babasahin po natin ng Acts 4. 40 years lumpo. Pero yung milagro, nakalakad kagad yung matandang ito, 40 years old. Tapos ang ginawa niya, jumping and lifting and praising God. Walking and lifting and praising God. Hallelujah. Hallelujah. In Luke 6:22, pares lang po ito ng context. What blessed awaits you when people hate you and exclude you and mock you and curse you as evil before you because you follow the Son of Man. And when that happens, be happy. Yes, live for joy. For a great reward awaits you in heaven. And remember, their ancestors treated the ancient prophets the same way. Hallelujah. Kaya nga po yung pagsa-celebrate is not about, ay, ang saya-saya. Hallelujah. It's about jumping and lifting and praising God. Hallelujah. Sabi po ng 2 Timothy 2 verse 12, 2 Timothy 2 verse 12, if we endure, we also reign with Him. If we endure these persecutions, kaya nga there is celebration, we will reign with Jesus. Hallelujah. In Acts 5:41, eto na. Okay? Hinarap ulit, no? Babalik tayo, humarap ulit. Tapos may nag-intervene. Nung sila ay pinalabas na, no, wag na kayong mga ngaral dyan. Okay? Pero nung lumabas sila, ano ginawa nila? The apostles left the high council rejoicing that God had counted them worthy to suffer disgrace for the name of Jesus. Hallelujah. In 1 Peter 4:14-16, if you are insulted because you bear the name of Christ, you will be blessed. Okay? Insulted ka na. Pero the promise is you will be blessed. For the glorious Spirit of God rests upon you. Hallelujah. If you suffer, however, it must be not for murder, stealing, making trouble, or prying into other people's affairs, but it is no shame to suffer for being a Christian. Praise God for the privilege of being called by His name. Praise God when people call you Christians. Hallelujah. The very presence of you in your office, no, it's a process of knowing the Lord. Just a mere presence of, as you stay in your office, in your school, in your workplace, parang tumitibay sila kasi nakikita nila, hindi ka basta-basta natitinag. Hallelujah. Nakikita nila that you are praying. Hallelujah. Sino dito yung hindi niya alam ang trabaho, then he prayed. At ang nakita niya, siya ng boss niya, sabi ng boss, hindi mo alam gagawin mo, no? Kaya nga po nagpipray ako to ask wisdom from the Lord. It's not about to be ashamed of. Pero alam ko, marami pa po tayong hindi alam sa mundong ito. We need the Lord. Yes, ipe-persecute tayo. But if we truly know the Lord in our life, magsa-celebrate tayo in having them. Hallelujah. Kasi we are not alone. We have Jesus in our life. Hallelujah. So to overcome the fear of persecution, accept the reality of persecution, be bold as a lion with your faith, and celebrate
your persecutions. Hallelujah. Anong pong gagawin natin sa mga nagpe-persecute sa atin? Bless and pray for our persecutors. Wow! I-bless lahat. Pag-pray, tapos i-bless lahat. Tingnan niyo po. Romans 12:14. Si Pablo po, yung pinakagrabing pine-persecute because of sharing the word of God. Sabi niya, bless those who persecute you. Don't curse them. Pray that God will bless them. Hallelujah. Si Pablo to, ha? Si Pablo. Ini-encourage pa niya. No, yung mga nando sa Roma na ipagpalain pa nila ang mga nagpe-persecute sa kanila, yung nagke-curse sa kanila. In Matthew 5:44-45, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Hallelujah. No. Baka pag-uwi mo, yayakap-yakapin mo na yung misis mo. Oh, bakit? Ano bang narinig? Ano ba sinabi ni Pastor? Sabi kasi, love your enemies. Pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He caused His sun to rise on the evil and the good and send rains on the righteous and the unrighteous. Alam niyo, ang Panginoon, hindi lang po tayo ang mahal, maging yung mga, while we are still sinners, Christ died for us. Hallelujah. And we have the Lord in our life. Si Stephen po, no? Nung siya ay binabato na, alam niyo po, ang hirap, ang sakit na mabato. In Acts 7, while they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold these sins against them. And after he said this, he fell asleep. Nagpatawad pa rin si Stephen. Alam niyo why? Kasi si Stephen, alam niya, sigurado ang buhay niya sa langit. Pero with these people, kailangan niya magbigay ng testimony. Kailangan niyang ipahiwatig. Kailangan nilang marinig, there is God na naghihintay after death. As Jesus din, no, in Luke 23:34, imagine pinako ang ating Panginoon dito. And the first word na lumabas sa bibig niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Father, forgive them. Yes, may mga nagpe-persecute sa atin because they don't know what they are doing. But we need to pray for them. We need to bless them para sila makarinig din sa ating Panginoon. Hallelujah. Now, there was this story, no? Nagkaroon po ng great revival sa Wales, England. Tapos po, naikalat po yung revival na to hanggang sa yung mga nakatira sa Amerika, nagpunta sa nakaranas ng revival as well, no, nahagip. Nagbunga ito ng mga missionaries. At may mga missionaries na pumunta ng India sa Assam. At nangaral sila doon. Marami po ang nagpunta doon sa lugar na yon. Kasi yung mga lugar na pong yon, kilala po sila sa mga notorious. Kilala po sila sa mga ayaw nila yung salita ng Diyos. Ayaw nila na mapasukan sila ng ibang relihiyon. Pero dahil ready po sila at nag-aalab po sila because of the revival na nangyari, nakapenetrate po yung grupong ito ng isang pamilya. At his name is Nokseng. At itong lalaking ito, dahil nakarinig siya ng salita ng Diyos at tumanggap sa ating Panginoon. Actually, the tribe ay sinyeran din, kaso nga lang because sarado po ang kanilang kaisipan sa ibang katuruan. Piid po yung kanilang tenga para sa gospel. Pero itong lalaking ito, tumanggap sa ating Panginoon. Naalaman ng kanilang chieftain, yung pinaka-leader nila. Pinatawag si Nokseng. At sabi ng leader nila, kasama yung 2 anak at asawa. Dahil naalaman po nila yung pamilyang ito nagsiserve o sumasamba na, they worship God, they worship Jesus, na inayawan ng kanyang chieftain. Sabi nung chieftain, mamamatay kayo kung hindi nyo i-deny yung Jesus
na tinanggap niyo. Sabi ni Noxeng, I have decided to follow Jesus. No turning back. Sabi ng chieftain, panain yung dalawang anak niya. At that very moment, pinana yung dalawang anak niya at habang nangingisay, sabi nung chieftain, kung hindi mo dininayan, susunod ng asawa mo. Sabi ng Noxeng, do not go with me. Still, I will follow. Pinana ang kanyang asawa. At habang nakita niya kung paano nangisay, namatay ang dalawang anak at siyang asawa, ikaw na susunod. Sabi ni Noxeng, the world behind me, or the cross before me, the world behind me. No turning back. Namatay din po si Noxeng dahil galit na galit yung kanyang chieftain. Hindi mabali doon sa kanyang decision. So namatay din po yung apat during that time. At nung oras na yon, nagkaroon ng evaluation doon sa chieftain. Bakit yung taong ito kayang ibigay ang kanilang buhay, mamatay, dahil lang sa isang pangalan na hindi naman kalahi, na hindi naman dito'y sinilang. He lived into for about 2,000 years ago, or for about 1,000 years ago, na buhay itong Jesus na yan. Hindi naman natin kalahi, pero they are willing to give their life for this Jesus. Sabi ng chieftain, I want that faith also. I belong to Jesus also. At ang narinig po nila, yung declaration ng kanilang chieftain, lahat ng nando sa tribo, they worship, they accepted God as our Savior. Yes, in our persecutions, there are hardships, difficulties, but take heart. The Lord said, I have overcome the world. There is a celebration not only on earth, but I believe in heaven. We are blessed when we are persecuted for our faith in Christ. I believe, habang tayo nakatayo sa ating faith, angels are rejoicing because the battle is winning. Jesus won the victory of the battle already. Tayo na po ngayon, as we stand in our faith, we are winning the battle because of Jesus. We can destroy the power of this world because of Jesus. We are sons and daughters and children of God. Hallelujah. And this is our great victory. Hallelujah. Kaya nga po, hindi ko po alam kung anong mga bagay na meron tayo right now. Panghawakan po natin sa salita ng Diyos. Hindi po tayo iiwanan ng Panginoon. Harapin po natin sila dahil kasama natin ng Panginoon. If God is for us, who can be against us? Sige po tayo pong lahat.